Nitong mga nakaraang buwan ay naging matunog na naman ang proyekto ng Philippine Air Force pagdating sa pagbili ng panibagong fighter jets na kung saan nasa tatlong bansa ang naglalaban para sa kontrata, ngunit nasa dalawang offer na lamang ang sinasabing pinagpipilian ng Air Force at ito ay ang offer mula sa South Korea at Amerika. Naging malakas na contender ang KF-21 Boracay na ino-offer ng South Korea na isang klase ng semi-stealth fighter aircraft matapos mag-order ulit ang Philippine Air Force ng mga bagong FA-50 na parehong gawa ng South Korean company na Korea Aerospace Industries sa halagang nasa 39 billion pesos. Samantalang mas lalo pang nangunguna naman ng F-16 Vipers ng Amerika matapos inihayag ng mga opisyales ng ating hukbong sindatahan na interesado talaga sila sa fighter jet na ito at nagsabi pa mismo ang ating ambassador sa Amerika na kasalukuyan na umano ang negosasyon ng bansa para sa fighter jets na ito kaya marami ang umaasa na ito talaga ang pipiliin ng Air Force. Ngunit naging napakalabo na ng mga F-16 para sa Philippine Air Force matapos inilabas na nagkakahalaga ng nasa $5.6 billion o nasa lagpas 300 billion pesos ang halaga ng nasa 20 F-16 fighters na plano sanang bilhin ng bansa. Samantalang sa mga KF-21 naman ay sa 2026 pa mag-uumpisa ang manufacturing nito at uunahin muna ang mga orders mula sa South Korean Air Force at ang Korea Aerospace Industries na rin mismo ang nagsabi na alam na nilang hindi silang mananalo sa proyekto. Kaya nang dahil mukhang malabo na ang dalawang fighter jets na ito, inaasahang ang JAS 39 Gripen EF na talaga ang mapipili ng Air Force dahil nag-offer na rin ang Swedish government na handa nilang pondohan ang buong fighter jet project na ito ng ating hukbong sindatahan upang tuluyan ng matuloy ang pagbili ng Pilipinas. At ayon pa mismo sa Max Defense, inaasahang ibibigay na sa Sweden ang kontrata para sa mga bagong fighter aircraft bago matapos ang buwan ng Oktubre at napakagandang balita nito para sa ating mga taga-subaybay dahil nasa ilang taon na rin ang ating paghihintay na magkaroon na ng totoong fighter jets ang Pilipinas. Napatunayan na rin na ang Gripen na talaga ang bibilhin ng bansa matapos magpahayag ang Commanding General ng Philippine Air Force na ang gusto nilang bilhing fighter jet ay mayroong short take-off capability o kayang lumipad sa isang maikling runway at ang JAS 39 Gripen lamang ang mayroong ganitong capability. Ang isa pang nagpaganda sa offer ng mga Gripen ay kayang i-deliver ng Sweden ang unang batch ng fighter jets sa loob lamang ng 1 hanggang 2 taon lamang at napakaganda nito lalo na't kailangan na ito ng bansa upang maprotektahan ang ating airspace at territorial waters. Ang ino-offer ng Sweden sa ngayon ay ang EF variant ng JAS 39 Gripen na kung saan ito ang pinaka-latest at pinaka-capable na bersyon at mas madami itong kayang dalhing mga bomba at missiles tulad na lang ng Meteor Beyond Visual Range Air-to-Air missile na may range na aabot sa 200 kilometro. Hindi lang din pang depensa sa himpapawid ang mga Gripen dahil kasama din sa offer at kayang dalhin ng mga fighter jet na ito ay ang tinatawag na RBS-15 Long Range Anti-Ship Missile na may range na aabot sa 300 kilometers at kayang palubugin ang mga vessels na nanghihimasok sa ating teritoryo. Hindi pa man nagamit talaga ang Gripen sa totoong giyera, hindi katulad sa mga F-16, ngunit palagi naman itong nananaig sa mga aerial combat exercise at nanalo na laban sa J-10C fighter jets ng bansang China na kung saan hindi nakapalag ang Chinese fighters lalo na sa tinatawag na Beyond Visual Range Combat. Maliban sa JAS 39 Gripen, kasama din sa sinasabing bibilhin pa umano sa Sweden ay ang tinatawag na Airborne Warning and Control System o AWACS na isang klase ng radar na nakakabit sa itaas ng eroplano na mas magpapalawak pa ng kayang bantayan na area ng ating Air Force. Ang AWACS ay isang lumilipad na radar na may detection range ng nasa 450 kilometers
At kapag halimbawang madetect nito ang kalabang aircraft, ay ipapasa nito ang lokasyon ng kalaban sa mga Gripen fighters at walang kamalay-malay ang kalaban na tinatarget na pala sila ng missiles. Kasama din sa planong bilhin ay ang mga aerial refueling tanker aircraft na mas magpapalawak naman ang range ng mga fighter jets dahil imbis na bumalik ang mga ito upang mag-refueling sa airbase, ay kukuha na lang sila ng fuel mula sa refueling tanker at kaya nang liparin ng tuloy-tuloy ng mga Gripen ang buong Pilipinas. Sa ngayon, naghihintay pa tayo ng mga karagdagang updates patungkol dito at umaasa tayong mangyayari ito sa lalong madaling panahon.